na lang sa papawirin. Panginoon ay puri, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay puri, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat
Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginooy, hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya ay hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang, ang paa ako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa'king aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilaga ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Sa tanong niya, 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati natin ang nasa online, lalo na mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama dito sa misa sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon sa Ebanghelyo, kung natatandaan ninyo, sa harap ng mga kakulitan at panunudyo ng mga Pariseo, na paulit-ulit nilang pagbatikos, na bagamat maraming ginagawa na mabuti si Jesus Nazareno, humihingi pa rin sila ng tanda. Hindi pa rin sila makumbinsi. Napabuntong hininga na lamang si Jesus Nazareno. Yun ang kanyang laging tugon, buntong hininga. Hindi sa pagkainis, kung hindi humuhugot pa siya ng dagdag na pasensya. Dahil nga matigas ang puso ng kanyang mga kausap. Ngayon naman sa Ebanghelyo, hindi ang mga kalaban niya, hindi ang mga bumabatikos sa kanya. Ngayon naman ang kaharap niya ang mga alagad. Ngunit kung papaano kakulit, katigas ang mga Pariseo, ang mga alagad naman, ganon din kabagal maunawaan ang gustong ipahiwatig at ituro ni Jesus Nazareno. Kung sa mga Pariseo, napabuntong hininga na lang siya para makadagdag ng pasensya, dito naman sa mga alagad, hindi niya tinantanan ng mga tanong. Kaya kung napansin ninyo, hindi pa ba kayo nakababatid? Hindi pa ba ito abot? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Paulit-ulit. Ngunit hindi ito paulit-ulit ng pagkainis. Kung hindi ito'y paulit-ulit ng matyagang pagmamalasakit. Naalala ko po noon ng aking nanay, nung ako po ay high school pa ho, at alam niyang gusto kong magpari, ginigising niya ako tuwing umaga para pumasok sa eskwela, para magsimba. At naalala ko po noon, lagi akong nagrereklamo. Alam niyo, mas mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Kaya, hindi ako tinatantanan. Miya't-miya, balik ng balik, kalabit ng kalabit sa akin. Pero alam ko, hindi yung kalabit o tawag ng nabubuisit na o nagagalit na. At minsan nga, sasabihin pa niya, paano pag naging pari ka, may misa ka sa umaga, wala na ako, hindi na ako nandun, manggigising sa'yo, kaya ngayon pa lang, magsanay ka ng gumising ng maaga at mag-isa. Kaya nga ngayon, wala na siya, nasa Panginoon na siya, lagi ko siyang binibiro, gisingin ako, pag magmimisa ako sa umaga. Ngunit natatandaan ko yon nung panahon na yon. Bata pa ako, hindi ko maunawaan yon. Aaminin ko, nagdadabog ako, nagtatampo ko, naiinis ako kasi gusto ko pang matulog, pero hindi niya ako tinantanan. Sapagkat alam niya, iyon ay mas makabubuti at balang araw, mauunawaan ko din yon. Lagi niya sabihin, pagpari ka na, ang nagsisimba, kahit hindi gumising, hindi halata. Meron siguro ngayon, may balak magsimba kanina, hindi muna gumising, natulog na lang. Sino nakahalata sa inyo? Pero pag ang pare hindi gumising, halatang halata ninyo.
dahil hindi makapag-uumpisa ang misa. Ngayon naunawaan ko, ganun din ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo tinatantanan. Siguro nga minsan, parang pakiramdam natin, pinagagalitan tayo ng Diyos. Minsan pakiramdam nga natin, katulad sinabi ni Santiago sa unang pagbasa, akala ng ibang tao, ang Diyos ang nanunukso sa atin. Hindi tayo tinutukso ng Diyos. Ang tukso galing sa demonyo yan. Pero may mga pinapahintulutan ng Diyos mangyari, lalo na mga pagsubok, para may matutunan tayo. Sapagkat aminin natin, minsan mabagal ang ating pangunawa. Minsan makakalimutin tayo. Minsan matigas ang ulo natin. Matigas ang puso natin. Kaya hindi humihinto ang Diyos. Ito yung ipagpasalamat natin. Kung may mga taong sinukuan na tayo, may mga kaibigang sinukuan na tayo, may mga taong hinusgahan na tayo, ang Diyos, si Jesus Nazareno, kailanman hindi tayo susukuan. Kailanman hindi siya magsasawang paalalahanan tayo para sa bandang huli matutunan natin ang mga mahalagang aral sa buhay. Nakita niyo ang mga alagad? Hindi ba hanggang sa huli parang wala silang natutunan? Kasi nung huli, nung ipapako na si Jesus Nazareno, nasaan sila? Nag-alisan pa rin. Nung nabuhay na mag-uli na si Jesus Nazareno, hindi pa rin sila makapaniwala. Nagtatalo pa rin sila. Nag-aaway pa rin sila. Pero hindi sila sinukuan ni Jesus Nazareno. Kaya anong nangyari sa huli? Ibang-iba yung mga alagad. Yung dati-rating mapupurol, mahina, makaunawa, sila ngayon yung walang habas mangaral ng mabuting balita. Yung mga dating duwag, taksil, hanggang kamatayan, sila na ngayon, inalay nila ang buhay nila kay Jesus Nazareno. Siguro sa langit, masasabi ni Jesus Nazareno, hindi ako nagkamali. Hindi nasayang lahat ng pagtsatsaga ko sapagkat natuto pa rin sila. Siguro nga ngayon, baka sa atin, meron kang anak, asawa, kamag-anak, na hindi maunawaan yung pagmamalasakit mo. Hindi natutuwa sa mga paalala mo. Siguro ikaw ngayon, meron kang asawa, kapatid, magulang, na naiinis ka na kasi hindi ka nilulubayan sa pagpapaalala. Ipagdasal mo na maging bukas ka dahil baka ang mga taong yan ang ginagamit na kasangkapan ng Diyos upang matuto ka, upang hindi ka maligaw ng landas, upang lalo kang mapalapit sa Kanya. Sabi nga sa Salmo Responsorio, mapalad ang tumatanggap ng aral sa poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral sa poong tapat. Tumanggap tayo ng aral sa Diyos. Huwag matigas ang puso at isip. At buti na lang, hindi tayo lulubayan, hindi tayo pagsasawaan ni Jesus Nazareno na lubhang mawain. Makinig tayo sa Kanya.
paggabay tayo sa Kanya sapagkat alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama, panatag ang ating kalooban na tayo Kanyang pagbibigyan. Ang ating tugon, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway, maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway, magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Anak at tinapay, ihandog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinaintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Tunawin niyo po ang aming matigas na puso, liwanagan niyo po ang aming isipan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpatuloy ng ating mga gawain, paglinis ng simbahan, at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi tayo lulubayan at susukuan ni Jesus Nazareno upang tayo'y maitama at maituwid ng landas. Manatili lamang tayong bukas
sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ininintuho aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,